Noong September 15 ako nagpa-OJTT, tapos ngayong araw din na 'to nakuha ko yung result kasi nga ngayon din ang araw ng check-up ko sa OB. At dahil wala pa nga akong alam sa result, dahil first time ko pa lang naman magpa-OJTT ay hindi ko nga alam kung normal ba yung result. Tapos ayun, nung binasa na nga ng OB ko ay napasimangot nga siya. Tapos yun, kinabahan na nga ako dahil baka nga hindi maganda yung result ng OJTT ko. Tapos ayun, sabi niya nga sa akin ay diabetic daw ako kaya napatulala talaga ako noon. Dahil alam naman natin na mahirap talaga kapag diabetic, lalo na nga kapag buntis tayo. Tapos ayun, in-advise nga sa akin ng OB na mag-diet daw ako, tapos pinagmo-monitor nga ako ng blood sugar ko, kaya napabili nga ako nitong pang-monitor. Kaya ayan, napagastos na naman kami at talaga namang napakagastos ko nga sa pagbubuntis kong ito, compare nga sa una kong anak at sa pangalawa kong anak. Ewan ko ba, napakadami ko talagang komplikasyon dito sa pagbubuntis ko sa pangatlo. Nung una, dinugo ako dahil placenta previa, tapos ngayon naman, eto naman, diabetic naman. Ilang weeks na nga lang manganganak na ako, tapos eto na naman yung panibago kong gagawin. Hindi na nga lang ako masyadong nag-iisip dahil bawal nga akong ma-stress. Pero dahil napatulala nga ako kanina, ay hindi ko nga alam kung ano ba yung gagawin ko dahil may binigay nga sa akin kapirasong papel yung OB ko. Habang tinuturuan niya nga ako kung paano ang gagawin sa pagmamonitor ng blood sugar, ay oo lang ako ng oo kahit hindi ko naman talaga naiintindihan. Paano ba naman, nagulat talaga ako nung sinabi niya na diabetic nga daw ako. Basta ang naintindihan ko lang, sabi niya diabetic ako at pinagda-diet nga ako at pinagmamonitor ng blood sugar ko. Pagkatapos after 1 week ay babalik nga ulit ako sa kanya para nga ipakita ang result ng aking blood sugar sa loob ng 1 week. At kapag hindi nga daw naging normal at hindi bumaba ang aking blood sugar, ay ipagtitake na nga ako ng insulin na pinakaayaw ko talaga sa lahat. May kakilala kasi ako dati na buntis na diabetic at nakikita ko nga kapag nga nag-i-inject siya ng insulin. Kaya sa mga mami dyan na kagaya kong buntis na na-diagnose din na may GDM, tips naman kung anong ginawa nyo para mapababa ang sugar nyo. Napapakamot na nga lang ako sa ulo dahil hindi ko nga alam kung paano ko umpisahan ang pagdadayet, lalo na nga at ang bilis-bilis ko talagang magutom dito sa pagbubuntis ko. At aminado talaga ako na mahilig talaga ako sa matamis at nung mga nakaraan nga ay ang hilig ko nga sa soft drinks at saka sa milk tea. Pati nga sa kanin ay ang lakas ko talaga kumain at nakakailang bulos nga ako minsan. Para nga sa unang diet ko ay naisipan ko nga muna na gumawa ng overnight oats. Siguro isa din to sa makakatulong sa diet ko para nga hindi ako maparami ng kain. Hindi na nga ako maglalagay ng mga toppings sa overnight oats at ang ilalagay ko nga lang ay yogurt at saka fresh milk. Tapos mag-iisip na nga lang ako kung ano bang kakainin ko sa tanghalian at saka sa hapunan, basta babawasan ko na nga lang talaga ang kanin. Sana lang talaga bumaba na ang blood sugar ko at hindi na nga ako mag-take ng insulin dahil ayoko talaga nun.